nagbabakbakan sa mga lansangan ng Hong Kong. Walang tigil ang protesta sa nakaraang mga linggo. Noong unay dahil lamang sa isang panukalang batas na tinututulan ng marami. Pero ngayon, tila isa ng pagkilos para sa kanilang mga kalayaan. Lalong tumatapang ang mga kabataang demonstrador. At hindi rin umaatras ang mga pulis. Kakabatuhan na! Ano man ang mangyayari sa Hong Kong, apektado ang daang libong mga Pinoy na naninirahan at naghahanap buhay sa lungsod. Pero apektado rin tayo sa Pilipinas sa mga paraang hindi agad nakikita. Saan hahantong ang lahat? Ito ang nasaksihan namin. Nagtitipon ng mga demonstrador sa Yunlong, isang bayang malayo sa sentro ng lungsod. Isang kumprontasyon ang kanilang pinaghahandaan. Ito ang Yunlong Station kung saan nagkakaroon ngayon ng protesta. Ito ngayon yung epicenter ng protest ng mga pro-democracy groups dito sa Hong Kong. Dahil noong July 21, nagkaroon dito ng pag-atake ng ilang lalaking nakaputing t-shirt sa mga protesters. 45 ang nasaktan sa pag-atake. Ang isa, kritikal. Senyales ito ng namumuong hidwaan sa Hong Kong sa pagitan ng mga pabor at kontra sa gobyerno. Pero hindi doon nagsimula ang gulo. Sa nakaraang mga buwan, sunod-sunod ang protesta dahil sa tinatawag na extradition bill. Isang panukalang batas na papayagang dalhin sa Macau, Taiwan o China ang mga humaharap sa kaso sa Hong Kong. Yun nga lang, natatakot ang maraming residente na aabusuhin ng China ang batas para patahimikin ang mga kritiko nito. Sa nakaraang mga linggo, marami ng mga protesta dito sa Hong Kong, pero ito yung first time na hindi pinayagan ng gobyerno yung pagtitipon, wala silang permit. So essentially, this is an illegal assembly. Pero mapapansin natin na ang dami pa rin nagpunta. Hindi natin alam kung sino yung leader dahil yun yung nature nitong pagtitipon na ito. It's kind of faceless and leaderless. But ang nakikita natin, maraming nakaitim, karamihan kabataan, at lahat sila may dalang mga panakip sa muka para ma-protect yung kanilang identity. Sa suot at dalang gamit ng ilang kabataan, aakalain mong bahagi sila ng isang organisadong samahan. Pero sa chat groups lamang nagkakilala ang mga ito. Just tell me why you guys are here today. We are self-defense force of Hong Kong. We want to protect the citizens. And if you know that in last Sunday, there is a terrorist attack in Yunlong. Yeah. The white guy has attacked and assaulted the people, and the police is not caring. So we have to step out and protect the citizens. Can you tell me what you have with you? I have a shield, vest, umbrella, you see, and also a mask for sometimes tear gas, whatever, and goggles. This protest started out as quite peaceful when you In the beginning. In the beginning, and how do you feel that it's becoming more and more
stressful and more violent as the weeks progress? In the beginning, we are very peaceful, but the government ignore our demands. They don't care about us. So the government forced me to be more violent. We don't want to. Nakikita ko yung mga nandito, nagsusulat sila ng mga mensahe at dinidikit nila dito sa posting ito. Pero bukod doon, ang remarkable, merong mga tubig, ibang mga equipment na nakalagay lang dito at mukhang pwedeng kunin ng kahit na sino. Don't you feel scared? Do you have any fear that they might get back at you for being part of these protests? I think everyone is scared. I think, but that's something we have to do. It's our responsibility. It's our duty as a Hong Kong citizen. If everybody just leave or step down, if people are afraid, then that's not who we are. So ito, sinusundan lang natin yung mga kabataan na kasama natin kanina dun sa train station. It's not clear kung saan sila papunta. Pero medyo palpable yung tension kasi hindi malinaw kung ano yung mangyayari dahil ito nga ay isang illegal na assembly. Ang maliit na park na ito, mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Dito sa kinatatayuan natin, nakikita nyo na merong mga ilang pulis doon. Pero napapaligiran sila ng mga protesters. Dito nga sa baba ko, meron ng isang karton ng itlog dito na posibleng ipambabato doon sa mga pulis. Talagang ang lakas nung pakiramdam ngayon na anti-police eh. Talagang galit na galit sila. Ayan o. Excuse me, thank you. Kaya pala napakahalaga nitong daanan na ito dahil dito sa aking kaliwa, ito na yung mismong village. At itong mga protesters na galit gustong makapunta doon dahil yung mga nanakit daw nung nakaraang mga araw ay dito nakatira. Kaya kita mo nakapaligid sila dito at hinaharangan sila ng mga pulis. Maya-maya, pumutok na ang tensyon. Nagbabatuan. Itlog. Mukhang nagpakawala na ng tear gas doon yung mga pulis. Naririnig natin yung pag-eject ng mga canisters at may nakita na akong usok doon. Ayan o, doon sa likod ng tulay merong usok na lumalabas. Tingnan natin.
kanina na nagtatansyahan pa lamang yung mga grupo, talagang mukhang magkakasalpukan na talaga dahil itong grupo ng mga protesters, karamihan mga kabataan, nakalabas na yung kanilang mga payong, nakahanda na yung kanilang mga helmet at mga mask. At dito sa ating kaliwa, makikita natin, ito yung grupo ng mga pulis. Nandito sa isang sulok, outnumbered sila pero of course they're more well-equipped and well-organized. Kakabatuhan na. Dito kasi papasok dyan. Ito na rin yung mga bahay eh. Ayan na. Pakonti-konti, umaabante yung hanay ng mga nagpo-protesta. Meron silang mga ginagamit na parang makeshift barriers. Pero kung mapapansin nyo dito, nagkaroon ng clash yung mga pulis at yung mga kabataan. Nagkalat dito yung mga bato, yung mga payong, kahit na anong pwedeng ibato actually. Tapos ang ganti naman ng mga pulis, itong mga canisters ng tear gas. Saudara Kicks! Nasa Saudara Kicks? Saan? Hindi ko alam kung nasa sa nahiwalay kami. Ito muna tayo. Kamusta ka? Okay ka lang? Sa Batangas. Ako rin eh. Dito sa likod ko, may isa pang maliit na kalsada papasok doon sa community. Mahigpit na ginagwardahan ng mga polis itong bahagi ng arko na ito, pero di nila kayang pigilan yung ganitong klaseng bugso ng mga tao. Ang pinaka-epektibo nilang sandata at deterrent ay yung tear gas. Yeah, I'm not going to fight with the police, but I'm trying to save people. How are you saving people? Like you said? I have the eye washing. This one is eye wash, and I'm providing water for the people. So if people get for front line, yeah. right for some tear gas in their face and their eyes, this helps them recover. Yeah, Right. exactly. So that's your entire purpose for being here? Because I'm not
I'm not well equipped for fighting, but people over there are more brave than me. So I can't just get back and go home to sleep. Right. Yeah, I'll feel guilty. Ito, umabante na yung mga pulis. From both sides of the highway. Medyo dumidilim na kasi bandang 7:30 na. May 4 na oras na tayo nandito. Pero mukhang iti-take na nung pulis itong part na ito ng highway. At yung mga nagrarally, umaatras na. So, titingnan natin kung ito na yung katapusan nung pagtotoos nila ngayong araw. Isang araw pa lang ito sa Hong Kong. Isang beses isang linggo, napupuno ng mga Pinoy ang tulay na ito sa sentro ng Hong Kong. Nasa 200,000 ang mga OFW sa lungsod at linggo ang kanilang day off. Kain muna, totoong kain yan ha. Daan ka pa rin sa amin, marami rin kaming food. Buti po, pinapayagan kayo na magtipon-tipon dito. Pinapayagan naman po kami every Sunday na dito kami. At least, kumbaga, dito nakaka-relax kami ng konti pagkatapos namin nag-duty. Gano'ng matagal na po kayo dito? 34 years na po. Grabe! Opo. Mula nang pumutok ang mga protesta, sinisikap daw ng mga kababayan natin na umiwas na lamang sa gulo. Pero maging sila, natatakot din sa posibleng epekto ng extradition bill. Ano po ba ang pulso ng mga Pinoy dito sa nangyari? Ano po yung opinion nyo doon sa Siyempre po kami po, kahit papaano, medyo parang apektado rin po kami kasi sa extra bill na extradition bill na kinuhan po nila. Parang kasi po pag nakakon ka rito, na nagkaroon ka ng kaso, kaya po kami sa China. Hindi takot po ang lahat sa China, hindi po ba? Dahil doon. Kung lalala pa ang sitwasyon, siguradong apektado ang kanilang kabuhayan. At kahit nag-iingat na, may ibang naiipit pa rin sa gulo. Kamakailan, inaresto ang 36 na taong gulang na si Jethro Pio Quinto, empleyado ng isang sikat na theme park sa Hong Kong. Sinubukan daw ipaliwanag ni Jethro na hindi siya kabilang sa mga nagrarally. Pero hindi naniwala sa kanya ang mga pulis. Dumidistansya man sa mga demonstrasyon ang mga OFW para sa kanilang kaligtasan, malaki ang impluwensya nila sa mga nasa lansangan ngayon. Marami sa kabataang nagpoprotesta, pinalaki ng mga Pinoy na katulong o nani. Napakalapit ng mga bata sa kanilang mga yaya. Kasi parang anak ko na rin siya eh. At saka parang nanay na rin ng turing na kaya kasi lagi kaming magkakasama, lagi kaming naghaharutan. So parang mas more pa ang time ko kaysa sa parents niya. Kasi parents niya always traveling outside the country. At dahil kilalang palaban ang mga Pinay dito, di kaya naipasa rin nila ang ugaling ito sa kanilang mga alaga. Basta nasa tama ang mapilipina talaga palaban. Isa na ako dyan. Basta nasa tama talaga ako, paglaban ko talaga. Kasi siyempre, tinuturo naman pag nasa tama, ipaglaban, di ba? Kaya yun din ang sinusunod nila. Oh, siyempre proud ako kasi pinaglalaban nila yung law nila eh. Alam niyo, ang Hong Kong ay may pagka-special dito sa region na ito. For a long time, it was actually under British rule. Noong 1997, binalik itong Hong Kong sa China. Pero, ang agreement, magiging one country, two systems ang policy. Anong ibig sabihin nun? Kahit part sila ng China, sila ay mag-enjoy ng high degree of autonomy. Authoritarian ang sistemang pampolitika ng China. Kailangan maging masunuri ng mamamayan sa gobyerno doon. Pero pumayag sila na bigyan ng mga taga-Hong Kong ng ilang demokratikong karapatan.
Kasama na ang karapatang bumoto, malayang makapagpahayag, freedom of the press at freedom of assembly. Pero may hangganan ito. Ang Hong Kong ay bahagi ng isang bansa. So by 2047, mawawala na yon and Hong Kong will be fully a part of China. Now that is causing some problems. Ngayon pa lang, ramdam na raw ng mga taga-Hong Kong ang panghihimasok ng China kahit wala pa ang 2047. And that brings us to today. Bakit nga ba nandito pa rin ang mga taga-Hong Kong at nagpoprotesta sa lansangan? Nagsimula ito noong sinubukan nilang pigilan yung pagpasa ng extradition bill. Noong panahon na yun, 2 milyong mga taga-Hong Kong ang nagmarcha. That's incredible. In a country of only 7 million people, kitang-kita mo kung gaano katindi yung kanilang damdamin na pigilan yung extradition bill. Umatras ang Chief Executive ng Hong Kong na naunang sumuporta sa panukala. Sabi ni Carrie Lam, patay na ang extradition bill. Pero hindi na kontento ang mga taga-Hong Kong. At dahil na rin sa umano'y panunupil ng mga pulis at makagobernong gangster, lalong naging mapangahas ang mga protesta. Dahil yung kanilang pagkilos ay nagbabago na rin. From a single-issue protest movement, it has now morphed into something more. Sa pangalawang araw namin, tila mas marami pa ang bumuhos sa lansangan. So habang naglalakad tayo, spontaneously nagkaroon ng ganitong klaseng corridor at nakapila yung mga demonstrador on both sides. Nagpapasahan sila ng mga needs nila papunta doon sa harap. So nakakita tayo ng gunting, merong nagpapasa ng cling wrap, mga guantes. So kahit na walang leader itong grupo na ito, meron na silang kumbaga understanding between different protesters na kapag kailangan kaya nilang magtulungan sa isa't isa. So understandably, ayaw nilang magpakuha ng video for their protection. Pero ang isang napapansin ko pa, gumagamit sila ng mga payong para ma-obscure o matakpan yung view ng sino mang maaaring kumukuha ng video. Pwedeng gamitin para ma-identify mga protesters. So nakikita niyo itong linya ng mga payong na yan. Tinatakpan nila posible yung mga kumukuha ng video mula sa taas. So merong level ng self-organization itong rally na ito. We can also see na nag-assemble sila ng mga makeshift barricades. So gumagamit sila ng tie wraps at yung parang fencing material. Ginagawa nila into these triangles na pangharang. Tataka ako kung saan nanggagaling yung mga ginagamit nilang barricade. Pero apparently ito yung mga nandito sa gilid ng kalsada. Kaya pala nagpapasa sila kanina ng mga wrench para mabaklas itong mga bakal mula dito. Tapos itong harang na ito yung ginagawa naman nila ngayon ng kanilang triangular na barricade. Inabot na tayo ng gabi dito sa kalsada. Ang nagiging itsura ngayon ng kanilang pagkilos, parang street-to-street battle. Itong grupo na ito is just one group of many na sa ngayon, pinag-uusapan pa kung ano yung kanilang magiging strategy. They're trying to rally the group para mas malaki sila at makapag-engage ulit sila dun sa mga policemen. Ayun sila, kita ko yung mga pulis. Dito sa may district na ito matatagpuan yung mga opisina ng gobyerno. So it's the seat of power.
And as you can see, nakaharap yung mga kabataan doon, nandun yung mga police, naka-formation. So all along this area, all the way up to there, punong-puno ng mga demonstrador. Dito tayo sa likod ng police line. Napaatras ng konti yung mga demonstrador. Gumagamit ng tear gas yung Hong Kong police, samantala yung mga kabataan naman. Meron silang mga panangga pero yung iba namamato rin. Mahirap tagalin yung tear gas At gumagamit na rin ng rubber bullets yung mga police. Ito yung grupo ng mga bata. Kita mo, naghahanda uli sila para sa eventual na paglapit dito ng mga pulis. Ibang klase yung nakikita natin na lakas ng loob at determinasyon na tumanang po protesta. Remember that initially, nung nag-start itong protest na ito, ang naging narrative ay kung gaano ka organisado, gaano ka peaceful yung kanilang rally. Pero dahil nga sa events of the past couple of weeks, nagkaroon ng natural na pagtaas ng level ng protest ng mga taga Hong Kong. And really the question now is, where do we go from here? Atrasa na. Medyo nagkakagulo ulit kasi naikutan yung mga demonstrador ng police from this side and then umikot sila to that side. Kamakailan, naglabas na ng pahayag ang Beijing tungkol sa nangyayari sa Hong Kong. Binalaan nila ang mga nagpoprotesta na huwag maglaro ng apoy dahil babalik lang ito sa kanila. Sa ngayon, tuloy pa rin ang protesta. Bakit ba natin kailangan pakialaman itong nangyayari sa Hong Kong? Well, unang-una, meron itong direktang epekto sa atin. Napakarami nating mga kababayan ang nagtatrabaho dito bilang OFW at anuman ang mangyari sa Hong Kong ay merong epekto sa kanilang kabuhayan at sa mga umaasa sa kanila sa Pilipinas. Pero pangalawa at mas mahalaga, tayo mismo may mga nararanasang banta sa ating soberanya at mga kalayaan. Kaya mahalagang matutunan ang leksyon ng Hong Kong at kung paano sila tumutugon dito para malaman din natin kung ano yung posibleng hinaharap ng ating bansa. Hindi pa tapos ang kwentong to. Magandang gabi. Ako si Atom Araujo at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.